Matagal na akong natauhan at nagbagong buhay. At mula nung iniwan mo ko, doon ko rin napagtanto kung gaano kakahalaga sa buhay ko. Narealize ko na sobrang laki pala nang nawala sa akin. Dear Amihan Stories presents Reuniting with My Triplets Mom. Written by Jasmine J. Ayaw mo ba talaga maglaro, pare? Tanong ng kaibigan ni Isagani. Kasalukuyan silang nasa loob ng isang maliit na kasino at naglalaro ito ng poker. Samantalang siya ay nanonood lang. Ayoko, pare. Matagal ko nang itinigil ang pagsusugal eh. Yan ang dahilan kung bakit nasira kami ng dating kalibin ko. Sagot niya rito. Ikaw naman kasi eh. Halos inuubos mo na ng pera at oras mo sa pagsusugal. Talaga magagalit yun at iiwanan ka. Kaya nga nagbago na ako, pare. At wala na akong planong bumalik pa sa ganong klase ng buhay. Ang problema, wala na siya. Bali wala ng pagbabagong ginagawa mo. Hindi na niya makikita pa. Kaya kung ako sa'yo, magsugal ka na rin. Pautangan kita kung ang problema mo ay pangkapital. Udyok nito sa kanya. Yun nga ang problema ko, pare. Imbis ay sagot niya. At pagkatapos ay nagpakawala siya ng malalim na buntong hininga. Hindi niya nakikita na nagbago na ako at ginagawa ko ito para sa kanya. Gusto ko nga siyang hanapin para humingi ng tawad. Gusto kong bumawit sa suyuin siya muli. Lalo na't buntis siya nung naghiwalay kami. Ano? Gulat na saad ng kanyang kaibigan matapos itong magpatingin sa kanya. Pagkatapos ay nilapag na nito ang baraha sa mesa. At nang malamang talo ay umayaw na ito tumayo na. Hinayaan mo siyang umalis kahit alam mong buntis siya. Red flag ka sa part na yun, pre. Tapos hindi mo man lang siya sinundan o kaya hinanap. Pagpapatuloy nito habang naglalakad na sila pabalik sa hotel room na binok nito. Ano magagawa ko? Nagpakalayo-layo ni siya ng mga sandaling yun. Hindi ko alam kung saan siya pumunta. Sinadya ring itago niya na makaibigan niya at kakilala. Wala naman akong pera noon na panggastos para mahanap siya. Katwiran niya. Kaya hinayaan mo na lang. Parang nanenermo na sabi nito. Tapos ngayon ka lang makakaisip na bumawi sa kanya. Ngayon mo lang naisipang hanapin siya at suyuin muli. Ilan taon na ba mula nang umalis siya at iniwan ka? 6 na taon, pre. Oh, kita mo na. Sobrang tagal na pala. Sa tingin mo tatanggapin ka pa niya? Walang matinong babaeng babalik sa lalaking iniwan na niya 6 na taon na nakakaraan. Tapos makikita ka niya wala namang nagbago sa estado ng buhay mo. Oo, nagbago ka nga. Hindi ka na nagsusugal. At sabihin natin, magpapakaresponsable ka na. Pero, oo na pre. Gets ko nang ibig mong sabihin. Kaya nga hindi na ako naglakas loob dahil sa isiping yan. Sumabat na agad siya kahit hindi pa man tapos magsalita ang kaibigan niya. Turuan na lang kita pre. Pagkuway seryosong sabi nito, pero duda siya na may halo na naman yung pang-iimpluwensya sa sugal. Pahiramin kita ng pangkapital. Tapos tumaya ka. Mali mo, mahit mo ang jackpot. Di marami kang pera. Mahanap mo ng ex mo at magagawa mo na suyuin siya. At kapag nakita niyang may milyones ka na, tiyak na hindi niyo magdadalawang isip na bumalik sa'yo. Kung matalo, di nabaon ako sa utang. Bara niya rito, matapos na itong harapin ng seryoso niyang mukha at ekspresyon. Ito lang masasabi ko sa'yo. Lahat ay magagawa ko para sa kanya at sa anak namin. Kung sakali mang itinuloy niyang pagbubuntis, wag lang ang pagsusugal pare. Ayoko nang bumalik sa buhay na ganyan. Dahil diyan kami nasira. Bahala ka nga kung ayaw mo. Basta binibigyan na kita ng pagkakataon. At saka nandito ka na rin naman sa kasino. Loko ka. Nandito ako kasi pinilit mo kong sumama sa'yo. Pinagbigyan lang kita pare. Pero ngayon lang to. Sa susunod na alukin mo ko, hindi na ako sasama sa'yo. Oo, sige na, sige na. Hindi na kita kukulitin pa. Basta kapag humingi ulit ako sa ng pabor, pagbigyan mo ulit ako ah. Bigla itong natigil sa pangungulit at ngumiti na lang sa kanya. Susuportahan na rin kita riyan sa pagbabagong ginagawa mo. Dagdag pa nito. At ilang sandali pa ay nakarating na sila sa hotel room. Pagkuway nag-abot ito ng ilang peso bill sa kanya. Gaya ng pinangako ko sa'yo, ito ang 3,000. Palato ko sa pagpanalo ko. Marami sana yan kung malaki lang ang napanalunan ko. Okay, very good. Akala ko hindi ka tutupad sa usapan eh. Malapad ang ngiting sagot niya. At ngayong binigay mo na to sa akin, ibig sabihin, pwede na ako umuwi. Pwede na kitang iwan dito. Oo, sige na, pakakawalan na kita ngayong araw. Punta na rin naman dito ang isa ko pang kaibigan na sugarol din, kaya may makakasama na ako. At saka ang hirap mo rin kumbinsihin. Parang napipilitan pa ang sagot nito sa kanya. Gagamitin mong perang yan sa paghanap sa ex mo ah. Pabirong pahabol nito. Hindi naman siya nag-aksaya ng oras at agad na umalis sa hotel na yun.
Baka kasi magbago pang isip ng kaibigan niya at kulitin na naman siya. Pagkalabas niya ng hotel ay may napansin siyang tila baka guluhan malapit sa madilim na parte ng kalsada. Dededmahin lang sana niya yon, pero napansin niya na isang matanda ang pinagtutulungan ng tatlong kalalakihan. May hawak pang patalim ang isa, at sa tingin niya ay balak talaga nitong saksakin ng matanda. Nanaig sa kanya ang awa at kagustuhan tulungan ng matanda, at hindi na siya nagdalawang isip pa. Hoy, kayo! Matanda lang bang kaya niyong bugbugin at pagtulungan? May paghahamon na sabi niya sa mga lalaki. Agad naman siya nilingon ng mga ito at pinanisikan ng tingin. At sino ka naman pakilamero ka, ha? Pagkasabi agad na humakbang palapit sa kanya, ang lalaking may hawak ng patalim. Akman susunggaban siya nito ng saksak, pero mabilis naman siya nakakilos at inunahan ito ng malakas sa pag-atake. Dahil sa sanay na siya makipagsuntukan at gawain na rin niya noong lulong pa siya sa sugal ang makipagbugbugan, ay nagawa niyang makipagsabayan sa mga ito. Kahit tatlo pang itong magkakasama at siya'y isa lang, nagawa pa rin niyang pabagsakin ng mga ito. Naagaw din niya ang patalim na hawak ng isang lalaki, at ito naman ang tinutukan niya. Hanggang sa magmakaawa na mga ito at lumuhod pa sa harapan niya, huwag lamang niyang saktan. Sige na, magsilayas sa kayo sa harapan ko. Wala naman pala kayong binatbat eh. Matanda lang ang kaya niyong saktan. Pasigaw na sabi niya at kanya-kanya naman takbuhan ng mga ito. Nang mawala na sa paningin niya ang mga lalaki, ay bumaling naman siya sa matanda at pagkuway nilapitan ito nang mapansin ang pagdurugo ng ibabang labi nito. Okay ka lang ba, sir? Nag-aalalang tanong niya. Maraming salamat sa iyo at iniligtas mo ko sa mga walang hiyang iyon. Utang ko sa iyo ang buhay ko. Sagot nito habang pilit na tumatayo. Agad naman niya itong inalalayan hanggang sa tuluyan na makatayo. Nasaan ang kotse mo? Alalayan na kita hanggang doon. Base sa appearance na nakita niya ay mukhang mayaman na matanda, kaya malamang ay may kotse itong dala. Itinuro naman agad nito ang kotse na naroon lang sa malapit at inakay na nga niya ito hanggang sa makapasok na sila sa loob. Wala ho ba kayong driver o kaya ay bodyguard? Mahirap talaga kasing lumakad na mag-isa ngayon. Lalo na kung pupunta ka sa loob ng kasino. Naglipa ng masasamang tao dito eh. Pagkuway usisa niya rito. Inutusan ko ang driver ko na pumasok sa loob ng kasino at singilin ng isang lalaki nag-autang sa akin. Hindi pa nga siya bumabalik. Sa halip pa yung mga lalaki ang lumapit sa akin. At bigla na lang akong pinagtulungan. Sagot nito na may pag-alala sa boses. Pakatauhan ng mga lalaki yun na may utang sa'yo at ang driver mo ay baka nabugbog na rin. Eh yun nga rin ang iniisip ko. Kaya nag-aalala na ako sa driver ko. Gusto mo, tignan ko sa loob? Sabihin mo lang sa akin na itsura ng driver mo. Alok niya. Pero hindi pa man nakasasagot ang matanda, ay humahangos na dumating ang driver nito. Mangiyak-iyak pa itong pumasok sa loob ng kotse, at napansin din niya agad ang malaking black eye nito. Maayos ko naman silang kinausap, boss. Pero bigla na lang akong sinuntok ng bodyguard ni Mr. Nero. Pagsusumbong ng driver. Pasensya ka na, Louie, at nadamay ka pa. Bakit, boss? Sinaktan ka rin ba nila? May pumunta ba rito mga tauhan ni Mr. Nero? Biglang tanong ng driver na agad nag-alala nang mapansin nito ang duguan labi ng matanda. Huwag mo na akong intindihin, Louie. May tumulong naman sa akin at pinatakbo ang tatlong lalaking gusto sana akong saktan. Sagot ng matanda habang itinuturo siya. Isagani po, yan ang pangalan ko. Pagpapakilala niya sa mga ito. Maraming salamat ulit sa iyo, Isagani. Ako naman si Roel Santillano. At ito ang driver ko, si Louie. Anang matandang lalaki. Kailangan na nating umalis dito, boss. Baka bumalik pa ang mga tawa ni Mr. Nero, tuluyan na tayo. Nagmamadaling suwestyon ng driver na agad naman sinang-ayunan ng matanda. Bababa na sana siya pero pinigilan siya ng matanda. Maging ang driver ay hindi rin siya hinayaang makalabas mula sa kotse. Sumama ka na muna sa amin at baka ikaw ang makita ng mga tauhan ni Mr. Nero. Malamang ay namukhaan ka ng mga iyon. Wika ng matanda na hindi naman niya kinontra. Pinaandar na ng driver ang kotse at umalis na sa lugar na yun. Nang makalayo na sila at sigurado nang nasa ligtas sa lugar, ay pinahinto na niya ang kotse para bumaba na sana. Pero pinigilan pa rin siya ng matanda. Sandali, Isagani. Tanggapin mo muna itong. Wika ng matanda habang dumudukot ng kung ano sa bag nito. Pero bago pa man ito mailabas ang sa tingin niya ay pera na ibibigay sa kanya, ay nagsalita na agad siya. Wag na po, Mr. Santillano.
Hindi po ako tumatanggap ng bayad mula sa mga taong tinutulungan ko. Tanggi niya sa inaakalang pera na ibibigay nito sa kanya. Pero inilagay mo sa peligro ang buhay mo kaya. Huwag na po talaga sir. Masaya na po ako sa natulungan kita laban sa mga taong gusto kang saktan. Mariin pa rin pagtanggi niya. O siya sige, ganito na lang. Kung ayaw mo ng pera, sabihin mo na lang kung anong gusto mo. Bahay, lupa, sasakyan o kahit maliit ang kumpanya kung gusto mong magnegosyo. Lahat yan kaya kong ibigay sa'yo. Pangungulit pa rin sa kanya ng matanda. Kung hindi mo kasi na itatanong, bilyonaryo yan si Boss Roel. Biglang sabad ang driver. Mabait at matulungin talaga siya. Kaya nga nakakainis sa may mga tao walang pusong walang utang na loob. Sila na nga ang pinautang tapos sila pang may ganang manakit. Bilyonaryo ka naman po pala sir, bakit hindi ka kumuha ng mga bodyguards? Para hindi na maulit pa nangyari ito sa'yo. Kung may mga bodyguards ka, hindi ka basta-basta masasaktan ng kung sino. Komento niya. Pero sa matanda siya nakabaling ng tingin. Sa totoo lang Isagani, ayoko nang may mga bodyguards ako. Sapat na sa akin na itong si Louie lang ang nakakasama ko sa mga lakad ko. Pero dahil sa nangyaring ito sa akin ngayon, ay mukhang mapapakuha na nga ako ng mga professional na bodyguards. Agad naman sagot ni Mr. Santillano. So, anong gusto mo ibigay ko sa'yo? Sabihin mo lang sa akin at ako nang bahala. Pagkuway muli nitong pangungulit sa kanya. Di kasi pwedeng wala akong maibigay sa'yo. Utang ko sa'yo ang buhay ko, kaya hindi ako matatahimik kapag, sige po Mr. Santillano. Hindi pa man tapos magsalita ang matanda ay sumagot na siya. Nakikita niya kasing hindi talaga ito titigil kaya iniisip niya na humingi na lang ng tulong dito. Imbis na tumanggap siya ng alinman sa mga pabuyang inaalok nito sa kanya. Ganito na lang po. Tulungan mo na lang ako hanapin ng isang taong mahalaga sa akin. Matagal ko na siyang gustong hanapin. Kaya lang wala naman akong panggastos at connection para gawin yun. Sure, madali lang yan sa amin. Basta sabihin mo lang ang buong pangalan at mag-provide ka rin ng mga larawan. Agad na sagot ang matanda at para bang na-excite pa ito. Sino ba yung gusto mong ipahanap? Anong relasyon mo sa kanya? Usisa nito. Dati ko pong kalivin, sir. Iniwan niya ako kasi dati. Tumigil muna siya sa pagsasalita dahil sa hiya. Dati kasi sugarol ako. At halos walang oras sa kanya. Mas inuuna ko yung pagsusugal kaysa sa kanya. Pero noon yun, nagbago na ako ngayon. At gusto ko nang magpakaresponsable kung sakali mang makita ko siya. At nanggapin niya ako ulit. Biglang kumunot ang noo na matanda at ang driver naman nito ay napailing na sunod-sunod. At buntis din siya nung iwan niya ako. Pero hindi ko alam kung natuloy ba yun kasi isang buwan pa lang naman ang nasa tiyan niya ng mga sandaling yun. Medyo nahihiya pandagdag niya. Nako, mahirap yan. Napakomento si Mr. Santillano habang napapailing. I mean, hindi natin alam kung tatanggapin ka pa ba niya o hindi na. Pero yung paghahanap sa kanya ay madali lang yan. Matagal na sigurong 1 linggo. Napatango-tango lang siya. Sigurado ka na Brian sa request mo? Kukontak na ako ng private investigator. Oo, Mr. Santillano, sigurado na ako. Agad niyang sagot, kasabay ng pagkuha niya ng wallet sa bulsa ng kanyang pantalon. At pagkatapos ay iniabot sa matanda ang isang picture na kasama niya ang ex-girlfriend. Ito larawan niya. May nakasulat na ring full name sa likod niyan. Lynette Bravo, yun ang pangalan niya. Okay, makakaasa ka na sa loob ng 1 linggo. May resulta ka na matatanggap tungkol dito. Wika na matanda matapos itong abutin ang ibinigay niyang larawan. Mag-iwan ka na rin pala ng contact number mo para tatawagan ka na lang namin kapag may balita na tungkol sa ex-girlfriend mo. Oo nga pala. Anya at pagkatapos ay dali-dali niyang kinuha ang cellphone at ibinigay ang numero niya sa driver nito. Hindi na rin siya nagtagal doon at bumaba na mula sa kotse. At sa loob ng 1 linggo, habang naghihintay siya na resulta, ay nag-extra muna siya bilang kargador sa fish pond. Saktong 6 na araw na nakalipas nang makatanggap siya ng tawag mula sa matandang bilyonaryo na si Don Ruel Santillano. Good news, Isagani. Natagpuan na ng private investigator ang ex-girlfriend mo. Puntahan mo ako ngayon dito sa mansyon para maibigay ko sa iyo ang buong detalye. Masayang pagbabalita ni Mr. Santillano. Hindi naman siya nagaksaya ng oras at agad itong pinuntahan sa address na ibinigay nito. At malapad ang ngiti ang sinalubong nito sa kanya.
Lynette Bravo ang pangalan ng ex mo, hindi ba? At siya ito, tama? Tanong ni Mr. Santillano habang ipinapakita sa kanya ang mga larawan na kuha ng private investigator. Tama po kayo. Agad niyang sagot na may halong pagkasabik. Okay, good. Anito at pagkatapos ay may iniabot itong iba pang dokumento na nakalagay sa isang brown envelope. Kasalukuyan siya nagtatrabaho sa Asian Fashion and Garments Company o AFGC sa Cavite. Ang problema nga lang ay mukhang malapit ang magsarang kumpanya. Napatay na kasi ang may-ari na isang half Korean na Filipino at mukhang maraming utang na iniwan. Ayaw namang manahin ng papalit ang mga utang kaya binebenta na lang nila. Problema ay wala namang gustong bumalik kasi lugi rin. Wala naman siyang sinagot at napatango-tango lang. Pero may magandang balita riyan na siguradong ikatutuwa mo. Pagpapatuloy nito na para bang mas nasasabik pa ito kaysa sa kanya. Inilabas na niya ang mga dokumento mula sa envelope at ang unang tumambad sa kanya ay larawan ng mga bata. May triplets na anak ang ex mo. At sa palagay ko ay ikaw ang ama ng mga yan. Kasi hanggang ngayon single pa siya at mukhang wala ring balak na mag-asawa. At iyan ay ayon sa mga katrabaho niya at ilang malalapit na kaibigan. Hindi talaga mapigilan ni Mr. Santillano na magkwento habang na-excite pa na tinitignan ang reaksyon niya. Samantalang siya ay halos hindi maintindihan kung ano ang mararamdaman habang tinitignan ng larawan ng triplets na kamukhang kamukha niya. Kaya nga nasisiguro niya na siyang ama ng mga ito. Ivan, Savi at Gavin ang mga pangalan ng triplets. Pagpapatuloy pa rin ng matanda habang siya'y titig na titig pa rin sa triplets na binubuo ng 2 lalaki at 1 babae. Mas lalo tuloy ako nasasabik na makita sila at makasama. Malapad ang ngiting sabi niya habang tinitignan ng iba pang pictures ng mga bata. Ngayon pa lang ay natutuwa na ako para sa iyo, Isagani. Tinapik pa siya ni Mr. Santillano ng marahan habang nagsasalita ito. Kaya lang ay paano ka naman makakabawi sa kanila kung wala ka namang pera? Tanggapin ka kaya niya ulit sa ganyang estado ng buhay mo? Haharap ka ba sa kanya na ganyan ang itsura mo? Natigilan siya sa mga sinabi ni Mr. Santillano at hindi agad nakasagot. Tama naman kasi ang mga sinabi nito, lalo na't may triplets na anak si Lynette at posibleng siyang ama ng mga yon. Paano niya susuportahan na mag-iina kung pa-extra-extra lang naman ang trabaho niya? Huwag kang mag-alala, Isagani. Akong bahala sa'yo. Bibigyan kita ng pera para makapagsimula ka. Para makapagtayo ka ng negosyo. At sa ganun ay, may ibigay mong pangangailangan nila. Magsabi ka lang sa akin. Napukaw ang atensyon niya nang muling marinig ang boses ni Mr. Santillano, kasabay na marahang pagtapik nito sa balikat niya. Nako, oops. Huwag mong sabing tatanggihan mo pa rin ako. Isipin mong ex mo at ang triplets niya na malamang yung mga anak mo. Hindi naman pwedeng basta ka na lang magpakita sa kanila na ganyan ang estado ng buhay mo. Mababaliwala lang itong ginawa natin paghahanap sa kanya kasi hindi natin sigurado kung tatanggapin ka ba niya o hindi. Unlike kung makikita niyang asensado ka na at meron ng may pagmamalaki sa buhay. Mas malaki ang chance na tanggapin ka niya ulit sa buhay nila. Lalo na ngayon nanganganig na mawalan siya ng trabaho. Pero nakahingi na ako ng tulong sa iyo, Don Roel. Dito pa lang sa paghahanap kay Lynette at sa mga bata. Malaking bagay na ito para sa akin. Paulit-ulit kong sinasabi sa iyo, Isagani, na utang ko sa iyong pangalawa kong buhay. Kung hindi ka dumating ng gabing yun, ay baka nawala na ako sa mundong ito. Kaya hindi ako magsasawang tulungan ka. Kahit ilang beses pa yan. Basta magsabi ka lang sa akin. Giit ni Mr. Santillano. At saka, itong pag-upa ko ng private investigator para mahanap sa ex mo ay sobrang liit lang nito kumpara doon sa ginawa mong pagliligtas sa akin. Dagdag pa nito. Hindi na siya sumagot pa at nagpakawala na lang ng isang malalim na buntong hininga. Hanggang sa may naisip na siya na maaari niyang hilingin sa matanda. Sige, Don Roel. Hihiling na ako sa iyo. Para kay Lynette at sa mga bata. Sige lang, Isagani. Magsabi ka lang sa akin at ibibigay ko sa iyo. Ano man ang gustuhin mo. Kung pwede sana, ikaw na lang ang bumili ng AFGC, ang kumpanyang pinagtatrabahuhan ni Lynette. Tapos ako na lang ang magmamanage nun. Seryosong sabi niya na bahagyang ikinagulat ang matanda. Seryoso ka ba? Mas pipiliin mo ang palugin ng kumpanyang iyon. Kaya pa namang isalba yun, di ba? Maayos sa sistema lang naman ang kailangan doon at masipag na namumuno. At sa tingin mo, ikaw yun, Isagani?
Seryosong tanong nito sa kanya habang nakatitig ng diretsyo sa mga mata niya. Kasi kung oo ay pwedeng-pwede ko yung bilhin. Oo, Don Roel. Kahit wala pa akong karanasan sa pagpapatakbo ng negosyo, sa tingin ko naman ay makakaya ko. Yan talaga nagustuhan ko sa'yo, Isagani. Malakas ang loob at may tiwala ka sa sarili mo. Pasipag ka rin kaya naniniwala ako sa'yo. Puri nito sa kanya habang tinatapik pa siya sa balikat. Sige, ako nang bahala mag-ayos sa lahat. Padadalhan din kita ng mahuhusay na empleyado kapag na-transfer na sa pangalan mong kumpanya. Anong ibig mo sabihin, Don Roel? Simple lang, Isagani. Bibilin ko ang kumpanyang yon. Pagkatapos ay ibibigay ko sa'yo ng buo. Ikaw nang bahalang magpatakbo at magpalago sa tulong ng mga empleyadong ibibigay ko sa'yo. Okay ba sa'yo? Tumanggi man siyang ipangalan at ibigay ng buo sa kanyang kumpanya, ay nagpumilit pa rin si Mr. Santillano sa gusto nito. Kulang pangaraw iyon, kaya tinanggap na lang din niya. Pero nangako naman siya na babayaran niya ito kapag lumago ng kumpanya at yumaman siya. At doon ay nagkasundo na sila. Samantala, masamang balitan sumalubong kay Lynette. Isang araw, pagpasok niya sa kumpanyang pinagtatrabahuhan niya. Hoy Lynette, alam mo na ba na kabilang tayo sa mga tatanggalin ni boss dahil kasama raw tayo sa mga nagrereklamo at humihingi ng dagdag na sweldo? Mamaya nga raw ikakausapin na tayo at ngayon ang huling araw natin sa kumpanyang to. Salubong sa kanya ng katrabaho at kaibigan si Rochelle. Ano sabi mo? Gulat na saan niya. Hindi naman ako kasama doon ah. Bakit nila ako tatanggalin? Eh yun nga ang reklamo ko eh. Hintay na lang natin na kausapin tayo ni boss mamaya saka tayo magreklamo. Sang-ayon naman ni Rochelle. May bali-balita kasi na palugi ng kumpanyang to. Wala kasi nang mamatay si Mr. Lee ay napabayaan na ito ng pumalit sa kanya na pamangkin niya. Hindi raw nababayaran ng mga utang kasi mas inuunang pansariling luho. Sabad naman ang isa pa niyang kaibigan na si Prince matapos ito makalapit sa kanila. Di bayarin nila tayo. Idaan nila sa tamang proseso. Hindi yung gagawa pa sila ng kung ano-anong kwento para lang may dispatcha tayo. Naiinis na angal niya. Naku talaga magrereklamo ako kapag pinilit nila akong tanggalin ng hindi binibigyan ng separation pay. Kahit umabot pa sa dole talaga makikipaglaban ako. Ang hirap pa namang maghanap ng trabaho ngayon. Namomroblema naman sabi ni Rochelle. Oo nga, Mare. Lalo na sa gaya ko may triplets na anak. Sobrang hirap talaga kapag nawalan ng trabaho. Paano ko sila bubuhayin kapag nagkaganon? Sang-ayon niya. Natapos ang araw na iyon, pero hindi naman sila kinausap ng kanilang amo. Wala na rin silang narinig na balita tungkol sa pagtanggal sa kanila. Kahit napapano, ay nakahinga naman siya na maluwag. Pero hindi pa rin nawala sa isip niyang posibilidad na magkatotoo iyon. At kung sakali kang mangyari iyon, ay lagi naman siya nakahanda para makipag-away sa amo at ipaglaban ang karapatan niya. Uwian sa hapon nang mapansin niyang isang tila ba pamilyar na mukha na panay ang tingin sa kanya at para bang kinikilala siya. Hindi niya lang ito pinansin sa una, pero kalaunan ay lumapit na ito at humarang pa sa daraanan niya. Kaya naman hindi na siya nakaiwas pa at ang tanging choice na lang niya ay harapin ito. Ikaw nga, Lynette. Nasasabik na sabi ng lalaki habang lumalapit sa kanya. Hanggang sa isang hakbang na lang ay abot kami na siya nito. Susubukan pa sana nitong hawakan ng kamay niya pero umiwas na agad siya at umatras ng ilang hakbang mula dito. Sino ka ba? At anong kailangan mo sa akin? May pagkainis at kuntan noon tanong niya rito. Hindi mo na ba ako natatandaan? Ako to, si Isagani. Ang dati mong... Oo, natatandaan ko na. Putol niya rito. Gumuhit naman na malapad ang ngiti sa mukha nito matapos marinig ang sinabi niya. Pero hindi nito alam kung gaano niya ito kinamumuhian. Ikaw nga si Isagani, ang lalaking irresponsable na mas inuuna pang pagsusugal kaysa sa sariling pamilya. Bigla naman nagbagong ekspresyon nito at nawala ang ngiti sa labi. So, anong ginagawa mo dito? Bakit bigla kang nagpakita sa akin ngayon pagkalipas ng 6 na taon? May kailangan ka ba sa akin? Wala ka na bang pansugal kaya hinahanap mo ko? Patuloy niya sa pagkumpronta dito. Hindi, Lynette. Agad itong saad habang sinusubukan na naman lumapit sa kanya. Ang totoo ay matagal na kitang hinahanap. Gusto kong bumawi sa'yo. Magsimula ulit tayo. Susumamupan sabi nito. Umalis ka na sa harapan ko, Isagani. Huwag ka na magpapakita pa sa akin kahit kailan. Hindi kita kailangan sa buhay ko.
Inisasabi niya at pagkatapos ay tumalikod na siya rito at dali-daling naglakad palayo. Habang naglalakad ay hindi niya mapigilang mapaluha. Iyon ay matapos niyang maalala ang lahat ng hirap at sakit na dinanas niya habang mag-isa siya nakikipaglaban at binubuhay ang triplets na anak. Pero dahil sa likas na siyang matatag at matapang, ay kinaya pa rin niya ang lahat. Nang makarating siya sa sakayan ng bus, ay humugot siya ng malalim na hininga at pagkatapos ay pinunasan ng mga luhang umagos sa kanyang pisngi. Hanggang sa makasakay na siya ng bus at safe na nakarating sa kanilang bahay. Mama! Salubong sa kanya ng makulit at masayahin si Savi. Hi baby, kumusta kayo? Napayakap agad siya sa nag-iisang babae sa triplets niya at hinaplos-haplos ang likod nito. Hindi niya maintindihan, pero parang may kakaiba siyang nararamdaman. Parang may magbabago sa buhay nila mag-iina sa mga susunod na araw. At naramdaman niya yon matapos ang pagkikita nila ni Isagani, ang dating kalibin niya at ama ng triplets. May pasalubong ka po, Mama? Tanong naman ni Gavin na ang unang laging hinahanap ay pagkain. Kaya kahit bunso ito sa triplets ay ito naman ang pinakamataba. Pasensya na mga anak, hindi nakabili ng pasalubong si Mama eh. Nagmamadali na kasi ako at may iniiwasan akong lalaki kanina. Sagot niya habang isa-isang hinahagkan ng ulo ng mga bata. Kasama na rin si Ivan na kakalapit lang din sa kanya. Okay lang po, Mama. Nagluto naman po si Lola ng masarap na pagkain kanina. Nilagang baka po at fried chicken. Malapad ang ngiting pagkukwento ni Ivan. Ha? Nagluto ang lola niyo ng ganong karaming pagkain? Bakit? Anong okasyon? Nagtatakan tanong niya. Pagkatapos ay dumiretso na siya sa dining area kasama ang triplets at doon ay tumambad nga sa kanya ang nakahandang mga pagkain na iniluto ng kanyang ina. Oh, nakauwi ka na pala, Lynette. Taman-tamat ka tatapos ko lang magluto. Kumain na tayo. Lampas 6:00 naman na eh. Kita niyang tuwa at malapad ang ngiti ng kanyang ina habang nagsasalita ito. Ang dami nitong pagkain ah. Namamangha at na-excite na sabi niya. Ano po bang okasyon, Nay? At saan ka po kumuha ng pambili ng mga ito? May dumaan pong manong dito kanina na nagtitinda ng karne. Inalok niya si Lola. Pero wala naman siyang pambili. Biniro pa nga ni Lola yung manong na kung pwede utang na lang. Kaya lang hindi raw pwede. Inarinig nung mabait na lalaking dumaan. Yun, siya yung nagbayad para sa amin. At 2 karne pa po yung kinuha niya. Nasasabik na pagkukwento ni Savi bago pa man makapagsalita ang lola nito. Napatingin naman siya ng diretsyo sa kanyang ina habang kunutan noo. Sino po yung lalaking sinasabi ni Savi, Nay? Kilala mo po ba? Nagtatakang tanong niya sa ina. Hindi ko siya kilala, anak. Pero huwag kang mag-alala, mukha naman siyang mabait at matulungin. Sagot ng kanyang ina na lumapit pa sa kanya at marang hinaplos ang balikat. Natuwa kasi siya sa mga bata, kaya nilibre niya kami. Nakipagkwentuhan pa nga siya sa triplets ng ilang minuto bago umalis. Ano? Hinayaan niyo po silang makipagkwentuhan sa isang lalaki hindi niyo naman kilala? Huwag ka pong mag-alala, Mama. Mabait po yung lalaki. At kakalipat lang daw po niya rito sa lugar natin. Diyan lang daw po siya nakatira sa unahan, sabi niya. Pagpapakalma sa kanya ni Ivan. Hanggang sa bigla niyang maalala ang aksidenteng pagkikita nila ni Isagani sa labas ng kumpanyang pinagtatrabahuhan niya. Paano kung hindi aksidenteng pagkikita namin yun? Paano kung hinanap niya talaga kami at siya lalaki sinasabi ng mga bata na nakakwentuhan nila? Bulong niya sa sarili. Ano pong sabi mo, Mama? Nagtatakang tanong ni Gavin. Wala anak. May naalala lang ako. Sagot niya matapos matauhan dahil sa bagyang pagtapik ni Gavin sa kamay niya. Tama na nga yung pag-iisip mo ng kung ano-ano, Lynette. Halika na't kumain na tayo. Yung mga batay kanina pa yan na-e-excite at gustong-gusto nang kumain. Wika ng kanyang ina na nagsisimula na maghanda ng mga plato at kutsarang gagamitin nila. Bless us, O Lord, and these thy gifts which we are about to receive from thy bounty, through Christ our Lord. Amen. Si Savi na ang nanguna ng prayer before meal na para bang takam na takam ng kumain at hindi na makapaghintay pa na matagal.
Pagkatapos ay isa-isa nang kumuha ang mga ito ng plato at kutsara at ang nanay niya ay isa-isa na rin yung nilagyan ng kanin at ulam. Umupo ka na, Lynette, at sumabay na sa amin ng mga bata. Sabi ng kanyang ina na hindi rin niya kinontra pa. Wow! Ang sarap ng pagkakaluto mo, Lola! The best ka po talaga! Pambobola ni Gavin sa lola nito. Masayang-masayang triplets ng gabing yon, pero siya ay pag-alala naman ang nararamdaman. Si Isagani ang pilit na nagsusumiksik sa isip niya. Ang biglaang pagpapakita nito sa kanya at posibleng pagbabalik sa buhay nila ng triplets. At ang tanong na paulit-ulit ding pumapasok sa isip niya ay kung tatanggapin niya ba ito. Paano kung gaya pa rin ito ng dati, na irresponsable at sariling kapakanan ang inuunang isipin? Kinaumagahan, pagkatapos niya makapaghanda para sa pagpasok sa trabaho, ay lumabas na siya ng kanilang bahay. At nang makalabas na siya ng gate, ay nagulat na lang siya na makita niya ulit ang lalaking magdamag na nagpaikot-ikot sa kanyang isipan. Nahuli pa niya itong pasilip-silip sa loob na para bang may inaabangan. Anong ginagawa mo dito, Isagani? Pati ba naman dito'y sinusundan mo ko? Inis na kumpronta niya rito. Ano ba kasing kailangan mo sa akin? Kailangan mo ba ng pera? Magkano't ibibigay ko sa'yo? Tigilan mo lang ako. Hindi pera ang kailangan ko, Lynette. Ikaw ang kailangan ko. Gusto kong ayusin ang lahat. Magsimula ulit tayo ng panibagong buhay. Kung anong emosyon na nakita niya rito noong nakarang araw, ay ganun pa rin ang nakita niya sa pagkakataon. Nagsusumamo at parang nasasabik na muli siya mahawakan at mayakap. Umalis ka na rito, Isagani. Hindi kita kailangan. Matigas ang boses na sabi niya, habang hawak ang isa nitong kamay at sinusubukang hilahin palayo sa harapan ng kanilang bahay. Subalit kasabay noon ay ang biglang pagbukas ng gate ng kanilang bahay at iniluwa noon ang triplets. Mama, Mama! Naiwan mo po yung baon mong kanin! Nagmamadali pang sabi ni Savi na may bitbit ng eco bag. Sila na ba ang... Sambit ni Isagani habang kumikislap-kislap ang mga mata at kitang-kita ang pagkasabik sa ekspresyon habang nagpapalipat-lipat ang tingin sa triplets. Pero bago pa man ito makatapos sa pagsasalita, ay tinalikuran na niya ito at bumaling na lang sa mga bata. Sige na mga anak, pasok na kayo sa loob. Anya habang pilit na pinapapasok sa loob ang mga bata. Oh, siya po yung mabait na lalaki, Mama. Yung dumaan dito kahapon at bumili ng karneng niluto ni Lola. Pagkukwento ni Ivan matapos itong makita si Isagani, nagading gumiti at kumaway-kaway pa sa mga bata. Makikipagkwentuhan ka po ba ulit sa amin at makikipaglaro? Tanong naman ni Gavin. Lumapit pa kay Isagani na makalusot sa kanya at hindi niya agad napigilan. Pasensya na mga bata, may trabaho kasi ako. Pero pangako kapag hindi na ako busy, dadan ulit ako dito para makipagkwentuhan at makipaglaro sa inyo. Sagot ni Isagani na yumuko pa para pumantay kay Gavin. At marahing naplos ang ulo ng bata habang nakangiti ng malapad. Ano ba, Isagani? Itigil mo ang ginagawa mo. Huwag mong idami ang mga bata sa kung ano man ang binabalak mo. Mahina pero matigas ang boses na sabi niya sa lalaki. Pero mukha narinig iyon ni Gavin. Kaya nangunot ang noon nito at nagtanong sa kanya. Kilala mo po ba siya, Mama? Mag-aaway po ba kayo? Sige na, Gabi na lang. Pumasok ka na sa loob. Sumunod ka na rin kina Ivan at Savi. Sa halip ay sagot niya sa bata. At mukhang dahil sa seryoso niyang ekspresyon, ay sumunod na lang ito nang wala nang sinasabi pang iba o tinatanong. Nang makapasok na sa loob ang mga bata, ay sa kanya hinarap muli si Isagani. Pero sa pagkakataong iyon, ay nanlilisik na ang mga mata niya at napipiko na rin talaga siya dito. Binabalaan kita, Isagani. Huwag mong guguluhin ang mga anak ko. Matigas ang boses sa sabi niya habang mariing nakatitig dito. Mga anak natin sila, Lynette, kaya may karapatan ako sa kanila. Hindi ka nakakasiguro na ikaw ang ama nila. Kaya please, itigil mo ng paglapit sa akin lalo na sa mga anak ko. Tinalikuran na niya ito at nagmamadaling umalis. Hanggang sa makarating siya sa trabaho, ay dala-dala niyang inis na nararamdaman kay Isagani. Hindi niya alam kung ano ba talaga ang sadya nito sa biglaang pagpapakita sa kanya at maging sa mga anak niya. Basta isa lang ang siguradong gagawin niya. Hindi niya ito hahayaang makalapit sa triplets. Mahirap na at baka gamitin pa nito ang mga bata para muling makalapit sa kanya
at magawa kung ano man ang pinaplano nito. Ngunit ang sumunod na araw ay bigla na naman itong sumulpot sa harapan niya at sa pagkakataong yun, sa loob pa sa talaga ng kumpanya. Ang kulit mo rin talaga, no? Pati ba naman dito'y sinusundan mo pa ako? Pasinghal na kumpronta niya rito. Pasensya na, Lynette, pero may appointment kasi ako sa... Huwag ka nang gumawa ng kung ano-anong kwento, Isagani. Alam ko kung bakit ka nandito. Sinusundan mo ko dahil may plano kang guluhin ang buhay ko at ng mga anak ko. Sa pagkakataong iyon ay halos pasigaw ng boses niya. Kaya naman nagsitinginan sa dako nila ang mga kapwa niya empleyado na naroon sa paligid. Bahagya siya napahiya at nang muli siya nagsalita ay hininaan na niya. Pero madiin at matigas pa rin ang tono. Umalis ka na rito kung ayaw mong tumawag ako ng pulis at ipahuli kita. Teka, bakit mo naman gagawin yun? Wala naman akong ginagawang masama. Reklamo nito. Basta, huwag mo na ako susundan pat lisanin mo ng kumpanyang ito. Patuloy niya sa matigas pa ring boses. Pagkatapos ay tinalikuran na niya ito at nagpatuloy na siya sa paglalakad. Subalit sinundan pa rin siya nito at mukhang wala itong balak na lubayan siya. Ano ba, Isagani? Tigilan mo na, sabi ako! Pasigaw na kumpronta niya rito nang hindi na siya makapagtimpi pa at muli itong nilingon. Dahil doon, kaya nagsitinginan naman ang ibang tao sa kanila at ang iba ay nagbulungan pa na parabang nagchichismisan. Doon din ang punta ko. Paano ba yan? Katuwiran nito na mas lalo niyang ikinainis. Para kasing nananadya ito at sinusubok talaga ang haba ng pasensya niya. Ganon. Sige. Magtatawag na lang ako ng guard at ipapakaladkad kita palabas. Inisasabi niya at pagkatapos ay pumunta nga siya sa guardhouse. Sumunod naman ang guard na tinawag niya hanggang sa makabalik na sa kinaroroonan ni Isagani. Yan siya, Manong Guard. Nanggugulo siya rito. Pakikaladkad na lang siya sa labas bago pa man lang lumala ang sitwasyon dito. Puno pa rin ang inis sa sabi niya habang itinuturo ang lalaking dahilan kung bakit ang aga-aga ay mainit na agad ang ulo niya. Sir. Agad naman lumapit ang guard kay Isagani, pero hindi pa man ito tapos sa sinasabi, ay sumagot na agad ang ex-boyfriend niya sa mahinang boses. Okay lang, Manong. Ako na lang ang iiwas. At mukhang mainit ang ulo ni Miss Bravo. Ani Isagani at pagkatapos ay tumalikod na ito sa kanila at kusa nang naglakad palabas ng building. Bantayan niyo lalaking yun, guard. May binabalak siyang hindi maganda. Gusto niya manggulo sa kumpanyang ito. Pahabol niya sa gwardya habang sabay nilang inihahatid ng tanaw ang palayong si Isagani. Sigurado ka ba, Miss Bravo? Mabigat na paratang yung sinasabi mo. Paalala sa kanya ng gwardya. Naku, kilalang kilala ko na lalaki yun, guard. Isa siyang irresponsableng tao at sobrang makasarili. Sobrang adik din yun sa sugal kaya bantayan yung mga kilos niya at baka ano pang gawin nun dito. Malamang wala nang pansugal yun kaya naisipang sundan ako dito at tignan ko anong maaari niya makuha sa atin. Hindi naman nakipagtalo pa ang gwardya at tumango-tango lang. Pagkatapos ay bumalik na ito sa pwesto nito at siya naman ay nagpatuloy na rin sa paglalakad. Lagpas isang oras pa lang ang nakalilipas na magsimula silang magtrabaho. Nang makarinig na naman siya ng bali-balita na naibenta ng kumpanyang pinagtatrabahuhan nila. At dahil sa iba na raw ang may-ari, kaya nanganganib na matanggal silang lahat. Kahit siya na isa sa pinakamatagal ng empleyado doon. Totoo na talagang balitang ito, Mare. Dahil nasa loob na mismo ng opisina ni boss ang bagong may-ari nitong kumpanya. Seryosong sabi ni Rochelle nang hindi niya agad pinaniwalaan ang ichinismis nito sa kanya. Basta, kung totoo man yan, Mare, hindi ako basta papayag na patalsikin nila tayo dito. Ipaglalaban ko ang karapatan natin bilang empleyado nitong kumpanya, no? Matigas ang boses sa sagot niya sa kaibigan. Pagkuway bigla na lumapit sa kanila ang isa pang empleyado na nagtatrabaho sa opisina ng amo nila at sinabi na pinatatawag daw siya ng boss nila. Yan na nga ba sinasabi ko, Mari? Baka ito na yung oras na magpapaalam na tayo sa kumpanyang ito. Nangangamba ng sabi ni Rochelle. Relax lang, Mari. Makikipag-away ako sa kanila kapag nakita kong may mali. Ako magiging boses niyo, okay? Sagot niya para lalong lumakas ang kanyang loob. Go girl, kaya mo yan! Pag-cheer naman ni Rochelle hanggang sa tuluyan na siya makalayo dito. Nang tumapat siya sa harapan ng pinto ng opisina ng boss nila, ay agad din siyang kumatok ng marahan. Sige, pasok.
Mula sa loob ay narinig niya ang boses ng kanyang amo at hindi na siya nagdalawang isip na pumasok sa loob. Ngunit ang makapasok na siya ay nakita niya doon si Isagani. Kaya naman nagulat siya at agad niya itong pinanisikan ng tingin. Anong ginagawa mo rito? Bakit nandito ka sa opisina ni boss? Matigas ang boses sa tanong niya rito. Magkakilala na pala kayo. Mabuti pala kung gano'n. Hindi na kayo mahihirapan pang pakitunguhan ng isa't isa. Sambit ng amo niya, dahilan para matigilan siya at napatingin dito bigla. Ano pong ibig mong sabihin? Siya na ang bagong amo ninyo mula ngayon. Si Mr. Isagani Advincula. Paglalahad ng amo niya na lalong nagpabigla sa kanya. Sigurado ka ba, boss? Siya? Bagong amo namin? At paano naman nangyari yun? Hindi makapaniwala ang tanong niya. Simple lang, Miss Bravo. Si Mr. Advincula nakabili nitong kumpanya. At ngayong araw, nakatakda akong i-turn over sa kanya lahat. Kasama na kayong mga empleyado. Kung gusto niyang manatili kayo rito. Pagpapaliwanag ng amo niya na ngayon ay hindi na pala. Kailan pa naging negosyante ang isang sugarol at irresponsableng taong tulad niya? Sambit niya na ayaw pa rin paniwalaan ng lahat kahit nagpaliwanag na sa kanya ang dating amo. Si Isagani naman ay nagkibit-balikat lang matapos magsalubong ang mga mata nila at sandaling nagkatitigan. At nagre-request din pala si Mr. Advincula ng empleyado na maaari niyang gawing personal assistant. Yung matagal na rito sa kumpanya at halos alam na lahat ng pasikot-sikot dito. Ikaw agad ang naisip ko, Miss Bravo. At mukhang hindi ako nagkamali na ikaw ang napili ko. Pagkuway seryosong sabi ng dating amo niya, pero sa huling bahagi ng mga sinabi nito ay parang may halong panunukso. Sumulya pa ito sa dako ni Isagani at parang nagsanyasa ng dalawa. Anong sabi mo? Ako? Gagawin niyang personal assistant? Kung alam mo lang kung anong klaseng tao yan, sir, at kung anong ginawa niya sa akin. No way, no? Hindi ako papayag. Mariing pagtutol niya sa sinabi ng dating amo. Pagkatapos ay pinasadahan pa niya na masamang tingin si Isagani. Wala ka namang pagpipilian, Miss Bravo. It's either pumayag ka ng maging personal assistant ni Mr. Advincula or lisanin mo itong kumpanya. Matigas ang boses na deklarasyon ng dating amo niya. Kailangan ko kasi ng isang empleyado na matagal nang nagtatrabaho sa kumpanyang ito at halos alam na lahat ng pasikot-sikot dito. Bago lang kasi ako sa ganitong business, kaya kailangan ko na mag-guide sa akin. Although may binuo na rin naman akong team, pero ang gusto ko kasi ay galing mismo dito at lumalabas sa data na ikaw ang kailangan ko, Lynette. Sabad ni Isagani. Bakit kasi pinasok mo negosyong ganito? Wala ka naman palang alam. Komento niya. Mas maganda siguro kung kayo na mag-uusap tungkol sa bagay na yan. Nasabi ko naman na lahat sa iyo, Mr. Advincula, kaya pwede na siguro akong umalis. Pagpapaalam ng dating amo niya na hindi naman tinutulan ni Isagani. Hanggang sa silang dalawa na lamang ang naiwan sa loob ng opisina. Anong klaseng palabas na naman ba to, Isagani? Pagkuway kumpronta niya sa kanyang ex-boyfriend. Hindi ka pa rin ba naniniwala na nagbago na ako? Na gusto ko na magsimula ng panibagong buhay kasama ka at ng mga anak natin? Imbes ay sagot nito sa kanya. Mahirap talagang paniwalaan, Isagani. Isang katulad mo na lulong sa sugal, biglang yayaman at makakabili ng ganitong kalaking kumpanya. Sabihin na lang nating sinuwerte. Nagbukang kasipagan at bumalik sa akin ang kabutihang ginagawa ko sa aking kapwa. At saka inuulit ko, Lynette, matagal ko nang tinigil ang pagsusugal. Matagal na akong natauhan at nagbagong buhay. Mula nung iniwan mo ako, doon ko rin napagtanto kung gaano kakahalaga sa buhay ko. Narealize ko na sobrang laki pala nang nawala sa akin. Seryoso at sinsero na sabi ni Isagani. Sinuwerte nga ba? O baka galing sa illegal ang perang nakuha mo na pinambili mo sa kumpanyang to? Mahina at nakangusong sambit niya. Pagkatapos ay tinalikuran niya ito at lumabas na mula sa opisinang yun. Sa huli ay napilitan din siyang pumayag sa gusto ni Isagani na maging personal assistant at sekretary nito. Wala rin naman siyang choice dahil kailangan niya ng trabaho para sa triplets. Walang puwang sa kanya ang pag-iinarte kahit pa ayaw niya makasama si Isagani sa buhay nila ng mga anak niya at sa loob ng kumpanyang iyon. At sa mga unang araw na magkasama silang dalawa sa loob ng opisina,
ay ipinakita agad dito sa kanya ang intensyong kunin ang loob niya at makipagbalikan sa kanya. Hindi ito pumapayag na hindi siya maihatid sa kanilang bahay, lalo na kapag late na silang umuuwi dahil sa overtime at dami ng trabaho sa kumpanya. Hanggang sa inumpisahan na rin itong magparamdam sa triplets at sinusubukan na rin kunin ang loob ng mga bata. Salamat po ulit sa paghatid kay Mama! Nakangiting sambit ni Savvy. Isang gabi nang salubungin sila nito sa gate matapos mapansin ang pagdating nila. Bakit hindi ka pa natutulog, anak? Mag-alas 8 na. Hinihintay po kasi kita, Mama. Lagi ka na lang kasing late kung umuwi. Hindi ka na namin nakakakwentuhan bago matulog. Nakanguso pa sagot ni Savvy. Ay, pasensya na anak. Busy lang si Mama kasi ang daming trabaho sa opisina. Pagkatapos niya magsalita, ay pinasadahan pa niya ng tingin si Isagani. Promise, mula bukas, maaga nang uuwi ang mama mo, sabi. Ngayong week kasi maraming trabaho sa opisina, kaya kailangan talaga siya doon. Agad na sumabad si Isagani na parang nagets na agad nito kung ano ang gusto niyang iparating. Kawork mo ba siya, Mama? Siya ang bago kong boss, anak. Ganun po ba? Nakangiting sabi ni Sabi, kasabay ng pagbaling nito ng tingin kay Isagani at lumapit pa rito ng bahagya. Alam ko po na mabait ka, kuya. Ikaw yung nagbigay ng karne kay Lole. Kaya sana sa susunod, pauwi mo na ng maaga si Mama. Nag-aalala kasi kami sa kanya kapag late na tapos hindi pa siya umuwi. Natigilan si Isagani at bahagyaring namula ang mukha nito na parang nakaramdam bigla ng guilt. Promise, palagi nang uuwi ang maaga mama niyo. At kung okay lang sa inyo, sama-sama pa tayong mamamasyal sa mga lugar na gusto niyong puntahan. Agad naman bumawi si Isagani at yumuko pa ito para pumantay sa bata habang nagsasalita. Kung noong una'y pinipigilan niya itong lumapit at hawakan ng triplets, ngayon ay hinahayaan na niya ito. Nakikita rin naman kasi niya na gustong-gusto talaga nitong bumawi sa mga bata. At nandoon din ang senseridad sa bawat kilos at mga salitang binibitawan nito. Dumating na nga siya sa point na parang kinukonsidera na niyang sabihin ng totoo sa mga bata na si Isagani ang ama ng mga ito. Talaga po, isasama mo kami sa mga lugar na gusto naming puntahan? Kaya po ng Disneyland? Natutuwa at halos umabot na sa magkabilang tenga ang ngiti na tanong ni Savvy. Oo naman, kahit saan lugar niyo pa gusto. Agad naman sagot ni Isagani na napapangiti rin na malapad. Pero bago yun, meron muna akong ibibigay na regalo sa inyong magkakapatid. Patuloy nito, saka nagtungo sa sasakyan nito. Pagkatapos ay may kinuha ito doon ng mga nakabalot na regalo. Iniabot nito ang isa kay Savvy na halata sa mukha ang sobrang excitement. Ano po ito? Tanong ni Savvy habang sinusubukan silipin kung ano ang laman ng regalo. iPad yan, tigigisa kayo ni na Ivan at Gavin para hindi kayo mag-away-away. Magagamit niyo yan sa pag-aaral niyo at pwede rin kayo maglaro riyan. Pero syempre, limit lang ang paggamit niyo yan dahil masama yun sa mga mata kapag nasobrahan. Maraming salamat po, boss! Napayaka pa si Savvy sa ama nito dahil sa tuwa. Bahagya rin siya nagulat ang tawagin nitong boss ang lalaki. Huwag mo na akong tawagin, boss. Natatawan sagot ni Isagani. Mukhang may gusto pa itong sabihin, ngunit pinili na lang naman manahimik. Okay po, tito! Pagkatapos ay dali-dali nang tumakbo si Savvy papasok sa loob ng bahay habang tinatawag ang lola nito. Sige, Lynette. Magpapaalam na ako sa'yo. Pagkuway sabi ni Isagani na silang dalawa na lang ang naiwan sa gate. Hindi ka ba papasok na muna sa loob? Tanong niya na bahagya pa nitong ikinagulat. Iyon kasi ang unang beses na inimbitahan niya ito sa loob ng kanilang bahay. Sa mga nagdaang araw kasi, ay naipakita naman talaga nito sa kanya ang senseridad nito. Nakita niya rin talagang nagbago na ito at gusto talagang bumawi sa kanila ng mga anak niya. Pupuntahan ko pa kasi yung taong pinagkakautangan ko. Yung taong nagbigay sa akin ng lahat ng ito. Magpapasalamat ako sa kanya. Seryosong sagot ito na hindi naman niya kinontra pa. Pagkatapos ay nagpaalam na rin siya dito at pumasok na sa loob ng bahay. Ilang sandali pa, narinig na rin niyang umandar ang sasakyan ni Isagani at tuluyan ng umalis. Sabihin mo nga sa akin, Lynette, sino ba talaga ang lalaking yon?
Bahagya pa siya nagulat na makapasok na siya sa bahay at bigla niyang narinig ang boses ng mama niya na bigla na nang sumulpot sa kanyang harapan. Madalas ko na siya makita nito mga nakarang araw Madalas kanyang ihatid dito sa bahay. At kung minsan naman ay pinupuntahan niya mga bata rito para makipagkwentuhan at makipaglaro ng ilang minuto. Hindi agad siya nakasagot at nag-isip muna kung magsasabi ba siya ng totoo sa ina o hindi. Siya po ang ama ng triplets na si Isagani. Sa huli ay sinabi rin niya ang totoo. Ang sikretong matagal na niyang itinatago rito ay ipinagtapat na rin niya. Nahihiya naman kasi siyang sabihin noon na ang lalaki na ka-live-in niya at nakabuntis sa kanya ay isang sugarol. Ang sinabi na lang niya rito ay isang sima ng ama ng mga bata na hindi na nagparamdam sa kanya matapos bumiyahe ang barkong sinampahan nito. Siya na ba yung lalaking inabandon na ka noon habang buntis ka? Kaya napilitan kang umuwi sa probinsya natin sa Bohol. At hanggang sa makalipat tayo rito sa Cavite ay hindi man lang nagparamdam sa'yo? Tanong ng kanyang ina. Ang totoo po, ako nang iwan sa kanya dahil na-addict siya sa sugal at parang wala siyang pakialam sa akin. Huminga ng malalim ang nanay niya. Kaya ano bang plano mo ngayon? Tatanggapin mo ba ulit siya sa buhay niyo mag-iina? Seryosong tanong nito sa kanya. Ikaw ang magdedesisyon yan, anak. Malalaki na rin naman ang mga bata. Napagdaanan mo na rin ang lahat. At naserbo na nakita noon patungkol dito. Nakita ko naman po na nagbago na siya. Seryoso rin siya at sincero sa kung gusto makipagbalikan sa akin at bumawi sa mga bata. Mahina at medyo nahihiyapan sabi niya. Naiintindihan kita, anak. Pero kung iisipin mo kasi yung tagal ng panahon na wala siya sa buhay ninyo, hindi ko naman po siya tatanggapin ng basta-basta lang, inay. Siyempre, kailangan niya munang paghirapan kung gusto talaga niya bumalik sa buhay namin. Pero yung paglapit niya sa mga bata at pagbawi sa pagkukulang niya, hindi ko yung pwedeng pigilan. Kailangan yun ng mga bata. Kailangan nila ng ama. At nakikita ko yun sa mga mukha nila sa tuwing lalapit si Isagani sa kanila para makipagkwentuhan at makipaglaro. Habang nagsasalita siya ay hindi niya mapigilan ang pagbagsak ng ilang butil ng luha mula sa kanyang mga mata. Kaya niyakap lang siya ng kanyang ina at hinaplos-haplos ang likuran niya. Hindi na ito kumontra pa o kaya ay nag-usisa na para bang ipinapaubaya na nito sa kanya ang pagdedesisyon tungkol sa bagay na yon. Sa paglipas pa ng mga araw, ay nanatiling consistent si Isagani sa pagpapakita sa kanya ng senseridad at panunuyo sa kanilang mag-iina. Sinamantala nito ang bawat pagkakataon para maipakita sa kanya ang pagbabago nito, na responsableng tao na talaga ito at handang-handa nang pumasok sa buhay may pamilya. Hindi na ito kagaya nung nagsisimula pa lang sila na para bang ayaw pang iwanan ang pagiging single. Hanggang isang araw, ay tinupad na nito ang pangako sa mga bata na ipapasyal ang mga ito sa Hong Kong Disneyland. Walang mapagsidlan ng tuwa ng mga bata at maging siya ay sobrang natutuwa rin dahil sa kanya nakikita. Kaya naman iniisip niya na pagkatapos ng araw na yon, ay sasabihin na niya ang totoo sa mga bata kung sino talaga si Isagani sa buhay ng mga ito. Salamat at tinupad mo ang isa sa mga pangarap ng mga bata. Makapunta sa lugar na to. Akala ko mananatiling panaginip na lang to para sa kanila yun. Sambit niya habang magkatabi sila ni Isagani at pinagmamasdan lang ang triplets na naglalaro at nag-e-enjoy. Basta para sa mga bata, gagawin ko lahat. Kulang pa nga itong ginagawa ko sa dami ng utang ko sa kanila eh. Ang laki ng pagkukulang ko na kailangan kong punan, Lynette. Seryosong sagot nito. Huwag ka mag-alala. Hindi kita pipigilan. Basta para sa ikabubuti ng mga bata. Hayaan lang kita, Isagani. At siguro mas magagawa mo mga bagay na ikasasaya nila kapag sinabi ko na sa kanila ang totoo, na ikaw talagang ama nila. Natigilan si Isagani at napalingon sa kanya. Gumuhit din ang kakaibang tuwa sa mukha nito dahil sa excitement. Talaga? Gagawin mo yun? Sasabihin mo na sa kanila na akong ama nila? Parang hindi pa makapaniwala ang sambit nito. Oo, Isagani. Naiisip ko na pagkatapos ng araw na ito, sabihin ko na sa kanila kung sino ka ba talaga sa buhay nila. At mas lalim pang lumapad ang ngiti ni Isagani. Pwede rin naman ngayon para lalong matuwa ang mga bata. Napansin ko kasi ang pagbabago nila mula nang dumating ka sa buhay nila eh.
Lumabas yung pagkasabik nila na makasamang kanilang tatay. Sa'yo nila nakita't naramdaman. Nakikita ko na gustong-gusto kanila Isagani. Nangingibabaw sa kanilang lukso ng dugo kapag kasama ka. Hindi pa siya tapos magsalita nang bigla siyang yakapin ni Isagani. Hindi niya yun inaasahan, kaya bahagya siya nagulat. Hindi rin siya nakapag-react, kaya tumagal iyon ng ilang segundo. Hanggang sa marinig na lang nila ang palakpakan at hiyawan ng triplets nilang anak. Yay! May papa na kami! Sabi ni Savi na napapatalon-talon pa. Siya na po bang bago naming papa, mama? Usisa naman ni Ivan na halos umabot sa magkabilang tenga ang ngiti. Dali-dali naman siyang kumawala mula sa pagkakayakap ni Isagani at lumayo ng bahagya dito. Pagkatapos ay hinarap niya ang triplets na ang mga mata ay parang nanunukso. Ang totoo, mga anak. Tumigil muna siya at bumaling kay Isagani. Tumango naman ito sa kanya na para bang gets nito na humihingi siya ng permiso para sabihin na sa mga bata ang totoo. Ano po yun, mama? May pagkasabik na tanong ni Gavin at naupo pa ito sa gitna nila ni Isagani habang naghihintay sa kadugtong ng sinasabi niya. Si Isagani, siya talagang totoo niyong papa, mga anak. Pagtatapat niya sa mga batang seryosong nakikinig sa kanya. Pasensya na kung hindi ko agad sinabi sa inyo. Patawarin niyo ko, mga anak. Halos maluha-luha pa siya habang nagsasalita at isa-isang hinahagkan sa ulo ang triplets. Talaga po, mama. Si Tito Isagani totoo naming papa. Tuwan-tuwan sabi ni Sabi. Napahawak pa ito sa mga kamay niya habang kinukumpirma na tama nga narinig nito. At nang tumango siya ay dali-dali itong lumapit kay Isagani at yumakap na mahigpit. Maraming salamat po, dumating ka na, Papa. Matagal na po kaming naghihintay sa'yo. Halos maluha-luha pang wika ni Savi habang nakayakap pa rin sa tatay nito. Pagkuway yumakap na rin ang dalawang lalaki sa ama at nakita na lang niya na may mga luha nang bumabagsak mula sa mga mata ni Isagani. Maraming salamat sa iyo, Lynette. At hindi mo ipinagkait sa akin ng pagkakataong ito. Seryosong sabi nito sa kanya. Karapatan naman kasi nilang malaman kung sinong ama nila. At ikaw din, karapatan mo ring makasama sila at makabawi sa mga pagkukulang mo sa kanila. Hindi naman ako bitter para ipagkait yun sa inyo. At saka napatunayan mo na rin naman na nagbago ka na at responsabling tao ka na ngayon. Seryoso naman sagot niya, dahilan para lalo pa itong maging emosyonal. Yung tungkol sa ating dalawa. Pagkuway tanong nito sa kanya. Tungkol naman sa bagay na yan. Tumigil muna siya sa pagsasalita at ipinakita sa lalaki na hindi pa siya handang pag-usapan ng tungkol sa bagay na yon. Pero deep inside ay unti-unti na rin itong nakukuha ang loob niya. Minahal din naman talaga kasi niya ito at kahit kailan ay hindi niya ito pinalitan sa puso niya. Iniwan lang talaga niya ito noon dahil sa pagiging irresponsable nito. Pero naisip na niya noon pa na kung babalik ito at ipapakita sa kanya na nagbago na talaga ito, na magpupursige na para sa mga anak nila, ay tatanggapin niya ito at bibigyan ng isa pang pagkakataon. Kung siya po talagang papa namin, edi sa atin na po siya titira. Magsasama na po ba tayo sa isang bahay? Tanong ni Ivan na pumukaw sa kanyang atensyon. Hindi na rin niya naituloy ang isasagot sana sa tanong ni Isagani dahil ang anak na nagtatanong sa kanyang inunan niya. Hindi pa siya pwedeng magstay sa bahay natin, anak. At syempre, kailangan magpaalam muna tayo sa lola niyo kasi. Pwede naman kayo lumipat sa bahay ko kung gusto niyo. Biglang sabat ni Isagani kaya hindi na niya naituloy ang sinasabi. At agad ding napunta ang atensyon ng mga bata dito. Talaga po, Papa? Pwede kami lumipat sa bahay mo? Nasasabik na tanong ni Savi. Pwede mga anak. Pero yun ay, kung papayag ang mama niyo. Sagot ni Isagani. Malaki po bang bahay mo, Papa? Tanong naman ni Gavin. Palalaman niyo kapag sumama kayo sa akin at binisita niyo ang bahay ko. Pagkatapos sumagot ni Isagani, ay sumulyap ito sa kanya na para bang nagtatanong kung okay lang sa kanyang ideyang yon. Pagkuway ang triplets naman na nagsilungan sa kanya at sabay-sabay siyang kinulit na pumunta sa bahay ni Isagani.
Sige na po, Mama, para makita po namin kung gaano kalaki yung bahay ni Papa at kung kasya po tayong lahat doon. Walang tigil na pangungulit ni Savi at napangiti na lang siya dahil sa huling linyang sinabi nito. Ay, sige. Pagkatapos natin dito sa Disneyland, sunod nating paplanuhin ang tungkol sa pagpunta sa bahay ng Papa niyo, okay? Sa ngayon, i-enjoy niyo na muna ang pagkakataon habang nandito pa kayo. Sagot niya na lalong nagpasaya sa mga bata. Sa mga sumunod pang araw, ay wala silang ibang ginawa kundi pagbigyan ng anumang hiling ng mga bata. Basta lahat ay para sa ikasasaya ng mga bata. Pero ang tungkol naman sa kanila ni Isagani ay hindi na nabuksan pang muli. Para bang nahiya ng lalaki na magtanong sa kanya tungkol sa bagay na yon. Basta nag-focus lang ito sa pagpapasaya sa mga bata at pagpapalago na rin ng negosyong hawak nito. Isang araw ay nagtaksya. Nandalin siya nito at ang mga bata sa isang napakalaking mansyon. Dire-diretso rin ito sa loob na para bang welcome ito doon anumang oras. Napaisip tuloy siya kung may lahi ba itong mayaman o isa itong tagapagmana. Naalala mo yung sinabi ko sa iyo dati, na may tinulungan ako matanda, at pagkatapos ay ako naman ang tinulungan, kaya nakabangon ako at dito ngayon sa kinatatayuan ko. Ang dahilan kung bakit nahanap ko kayo at muling nakasama. Siya si Don Roel Santillano. At andito tayo ngayon sa mansyon niya. Paglalahad ni Isagani, na agad naman niyang naintindihan, kaya hindi na siya nagtanong pa. Sa halip ay nilibot na lang niya ang kanyang tingin sa napakalawak na mansyon na iyon. Sa tanang buhay niya ay noon lang siya nakatapak sa ganoong kalawak at kagandang bahay. Kaninong mansyon po ito, Papa? Nagtataka at namamanghan tanong ni Gavi. Pero bago pa man makasagot si Isagani, ay narinig na nila ang papalapit na boses ng matandang lalaki na sa tingin niya ay ang may-ari ng mansyon na iyon. Isagani, my friend. Salamat naman at naisipan mo akong dalawin. As usual, mag-isa lang ako sa napakalaking mansyon na ito. Malapad ang ting sabi ng matanda. Matapos itong makalapit sa kanila at saka inakbayan si Isagani. At sa wakas, isinama mo na rin dito mag-iina mo. Pagpapatuloy nito habang nagpapalipat-lipat ang tingin sa kanya at sa triplets. Lolo ka po ba namin? Tanong ni Ivan sa matanda. Lumapad naman bigla ang ngiti ng matanda at pagkatapos ay lumapit ito kay Ivan at bahagyang ginulo ang buhok nito. Oo, apo. Pwedeng niyo akong maging lolo. Noon ko pa nga kinukulit itong papa niyo na dalhin kayo sa akin at ipakilala. Anito. Pasensya na po, Don Ruel. Naging busy lang ako sa mag-iina ko at sa negosyong minamanage ko. Sabad naman ni Isagani. Okay lang, Isagani. Naiintindihan naman kita. Basta kapag hindi kayo busy, huwag niyong kalilimutan duman dito, ha? Ilang oras din sila nagkwentuhan kasama si Don Roel habang ang triplets ay masaya naglalaro sa sala. Doon niya lubos na intindihan ng mga ikinuwento sa kanya ni Isagani. Nalaman niya kung gaano ito kabuting tao at ganoon din si Don Roel. Narealize niya na meron pa rin naman palang mayayaman na nakahandang tumulong sa mga katulad nilang simple lang ang buhay. Ano pa bang hinihintay niyong dalawa at hindi pa kayo nagpapakasal? Pagkuway usisa sa kanila ni Don Roel. Ako na ang magnininong sa inyo. Sasagutin ko na rin ang lahat ng gastos para hindi na kayo maghiwalay pa. Sabay sila napangiti ni Isagani matapos silang magkatinginan. Kasi, Don Ruel, hindi pa namin napag-uusapan ng tungkol. Ano pa ba kasing hinihintay ninyo? Magpapakipot pa ba kayo sa isa't isa sa edad niyong yan? Ikaw, Isagani, di ba sabi mo matagal mo nang gustong makasama itong si Lynette at ang mga anak niyo? Kaya nga nagpatulong ka sa akin eh. Tapos ngayon nagkaroon ka na ng pagkakataon. Patatagalin mo na naman. May halong paninermon na sabi ni Don Ruel. Muli naman sila nagkatinginan at pagkuway parang biglang nagkahiyaan. Hanggang sa maramdaman na lang niya ang marahang paghawak ni Isagani sa kamay niya. Bagya rin itong umusog palapit sa kanya. Hanggang sa magdikit na ang mga binti nila at nakaramdam siya ng kakaibang spark na biglang nagpainit sa buong katawan niya. Sa pagkakataong iyon ay hindi na siya nag-react. At simula ng araw na iyon ay nagpakatotoo na siya sa kanyang sarili. Tuluyan na niya itong tinanggap sa buhay niya at pinatawad na rin sa mga nagawa nitong pagkakamali noon. Hindi naman nag-aksaya ng panahon si Isagani at agad na inasikaso ang kasal nila na hindi na rin niya tinutulan. Palagi niyang sinasabi na para rin sa mga bata ang mga desisyong ginagawa niya. Pero deep inside,
ay nasisiyahan din talaga ang puso niya. Mula na makita niya ang pagbabago sa pagkatao ni Isagani at ang pagpupursiga nito na mabuo silang muli, ay sobrang saya na ang idinudulot noon sa puso niya. 3 buwan na lumipas at natuloy niya ang kasal nila ni Isagani. Lumalago na rin ang kumpanyang pinagtulungan nilang ibangon, gamit ang taglay niyang talino at lakas ng loob naman at diskarteng taglay ni Isagani. Pero ang pinakamasaya sa mga pangyayaring yon sa buhay nila ay ang triplets na ngayon ay inaasahang madadagdagan pa dahil confirmed na buntis na ulit siya. Mabuti na lang at nagbago si Isagani. Mabuti na lang at hindi na siya nagmahal pa ng iba. Mabuti na lang at silang dalawa pa rin ang nakatadhana pagkatapos ng lahat. The End. Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!